sa ating pong huli at ikatlawang awiting espiritual. Page 317 po, page 317, His eye is on the sparrow. His eye is on the sparrow, saying, why should I feel discouraged? Why should just shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. His tender word I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and fears. Though by the path He leadeth, but one step I may see. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Last stanza. Whenever I am tempted, whenever clouds arise, when songs give place to sighing, when hope within me dies, I draw the closer to Him. From care He sets me free. His eye is on the sparrow, and I know He cares for me. His eye is on the sparrow, and I know He cares for me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Amen. Muli, ngayon pong hapon, sa mag-aaral muli ng salita ng ating Panginoon at tayo po ay makikinig na mabuti sa pangaral po ni Pastor Norman Millares.
Magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid. Ating ipagpapatuloy ang ating pong serye ng pag-aaral na sinimulan natin kaninang umaga, ang tungkol sa paksang experimental salvation. Muli nating buksan ang ating pong mga Biblia sa Isaiah chapter 26. Isaiah chapter 26 verse 12. Isaias kapitulo 26, talatang 12. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan, una sa King James Version, English. And then tatagalugin natin. Lord, thou wilt ordain peace for us, for thou also hast wrought all our works in us. Tagalog, Panginoon, ikaw ay magtatalaga ng kapayapaan para sa amin. Ikaw ang gumawa para sa amin ng lahat naming mga gawa. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Muli tayong dumulog sa panalangin sa Diyos. Aming Ama na makapangyarihan at dakila, kataas-taasan sa lahat, patuloy ka naming sinasamba, pinupuri, at niluluwalhati. Salamat sa mga awiting makalangit o espiritual na nagbibigay sa amin ng pag-asa, kalakasan, upang kami po, Diyos, ay magpatuloy. Salamat sa lahat ng iyong biyaya, kaawaan, at kabutihan sa amin. Kinikilala namin, Panginoong Diyos, ang lahat ng iyong kabutihan, at kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat. Sa pagtunghay namin ng iyong mga salita, dalangin namin, Panginoong Diyos, na bigyan niyo kami ng kaunawaan, na maintindihan namin ang mahalaga niyong mensahe sa amin. Ang mga salita niyo'y magsilbing salamin upang makita namin ang aming tunay na kalalagayan sa iyong harapan. Kayo po ang Diyos na nakakaalam ng puso ng bawat isa. Ipakita niyo sa amin, Panginoong Diyos. Ilantad niyo ang mga natatagong bagay o lihim sa aming mga puso. Dalangin namin na ituwid niyo ang aming mga kalikuan, itama ninyo ang aming mga kamalian, dalhin niyo kami sa liwanag ng inyong mga salita. At ang iyong mga salita po ang aming lalakaran sa aming buhay. Pagpalain niyo po kami, aming Diyos, tulungan kami ng inyong banal na Espiritu. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Salvation must be experimental. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay dapat aktwal na naranasan, na ang banal na gawa ng biyaya ng Diyos ay gumawa talaga sa puso ng tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa kapanganakang muli. Napag-alaman natin kaninang umaga na ang kaligtasan ay akda ng tatlong persona sa isang Diyos. Salvation, malawak po yan. Maraming nakapaloob na mga bagay pagka pinag-usapan natin ang paksang kaligtasan. Nariyaan yung tungkol sa election and predestination ng Diyos Ama. Nariyan din po nakapaloob ang tinatawag na redemption, justification na ginawa ng Panginoon Jesucristo. Nariyan din po yung tinatawag na regeneration, calling, sanctification. Nang nagsasagawa naman nun ay ang banal na Espiritu. Napag-alaman natin kanina na ang kaligtasan ay pinlano ng Ama para sa kanyang mga hinirang bago itinatag ang sanglibutan. Napag-alaman din natin na ang kaligtasan yan ay binili at binayaran sa pamamagitan ng banal na buhay at ang kamatayan na walang iba kundi ang kanyang bugto na anak na si Jesucristo. At ang kaligtasan ito ay ina-apply at isinasagawa sa mga hinirang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Itong ikatlong puntong ito ang atin hong binibigyang diin. Marami kasing nag-aakala na pagdating sa usapin ng kaligtasan
ito'y may kinalaman lamang kay Jesus Christ. Hindi ho. Involved po dyan ang Father, involved din dyan ang Holy Spirit. Bagamat ang batayan ng kaligtasan ay ang ginawang katubusan ni Kristo sa krus. Diyan nangyari ang kaligtasan. Diyan nangyari ang pagpapawi ng kasalanan sa pamagitan ng banal dugo ni Kristo na nabuo sa krus. Pero yung kaligtasan yang kinakailangan i-apply, ibigay, at kailangang matanggap ng kanyang kinamatayan o yung kanyang object ng kanyang pagliligtas na walang iba kundi ang hinirang. At sino ang mag-a-apply? Sino ang magbibigay? Sino ang magsasagawa? Yung kaligtasan ginawa ni Kristo, walang iba kundi ang banal na Espiritu sa kapanganakang muli. So hindi lamang po namatay si Kristo upang alisin ang kanilang mga kasalanan, kundi ang banal na Espiritu ay gumawa din ng gawain sa kanila. The Holy Spirit has wrought a work in them. The work which applies to them the virtues of Christ's atoning death. Sabi ng ating teksto, Panginoon, ikaw ay magtatalaga ng kapayapaan para sa amin. Ikaw ang gumawa para sa amin ng lahat naming mga gawa. Now, this speaks clearly, mga kapatid, tungkol sa divine work of grace wrought in the heart of the saints. Ito ay nagpapahayag ng panloob na mga paggawa ng Diyos. Mga panloob na paggawa ng biyaya ng Diyos. Or in other words, experimental salvation. Salvation must be actual, experiential. At yan ay isang karanasan na pinangyayari lamang ng banal na Espiritu sa isang taong kinalugdang iligtas. Kaya kahit na isang tao maniwala sa kamatayan ni Kristo, maniwala, sumampalataya kay Jesus Christ, maniwala sa atoning death ni Christ, pero kung hindi talaga yan aktual na isinagawa sa puso ng taong makasalanan, baliwala yung kaligtasan niya. Na dito papasok ang mahalagang gawain ng banal na Espiritu. So there must be a working in the heart. There must be an internal working of God's grace sa puso ng isang tao. So ngayon ating tatanungin, ano ang ginagawa ng Diyos sa kanyang mga tao? Ang sabi nila dito, lahat naming mga gawa, ikaw ang gumawa para sa amin. Una, sila ay kanyang binuhay. He quickens them. Ang sabi ng Panginoon Kristo sa Juan 6:63, John 6:63, ang Espiritu ang bumubuhay, walang magagawa ang laman. Yung taong patay sa kasalanan, yung taong spiritually dead, kailangan muna yung buhayin. Bubuhayin. At ang bumubuhay ay ang banal na Espiritu. Hindi kayang buhayin niya ng mangangaral. Hindi kayang buhayin niya ng pastor. Walang sino mang tao ang makapagbubuhay ng patay. Ang bumubuhay ng patay ay ang banal na Espiritu. Merong kapangyarihan na gumawa. Kaya ang isang patay ay nabuhay. So yun ang unang ginagawa ng banal na Espiritu sa kapanganakang muli. Binubuhay niya ang patay. Ang sabi naman doon sa Santiago 1:18, He gave us a new birth by the message of truth. Basahin ko nga ho yan sa Tagalog. Santiago 1:18, James chapter 1 verse 18. Pakinggan niyo ang sabi. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo mag-isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. So yan ang unang ginagawa. Sila ay kanyang binubuhay. Pangalawa, paano ay sinasagawa ng Diyos yung gawa sa kanila? Siya ay naggagawad ng pagsisisi. Ang Diyos ay nagbibigay ng repentance. Napakaliwanag yan sa turo ng Biblia. Ang Diyos ang nagbibigay
ng repentance. Sa Acts chapter 5 verse 31 ay mababasa natin, Him has God exalted with His right hand to be a Prince and a Savior, for to give repentance to Israel. Acts 5:31. At hindi lamang sa Israel, pati rin sa mga hentil, at yan ay mababasa natin sa 11:8 ng mga gawa. God has granted even the Gentiles repentance unto life. Malibang ipagkaloob ng Diyos ang kaloob na pagsisisi. Walang sino man taong magsisisi sa kanilang mga kasalanan o sa kanyang kasalanan. Wala eh. Unless God granted it or God grants it, nobody will repent of his sins. Kaya lang nakapagsisisi ang isang taong makasalanan, yung genuine na repentance, ay sapagkat yan ay ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ganon din ang sinabi ni Pablo sa ikalawang Timoteo 2:25. Saan ang gagaling? Ang pananampalataya, kaloob ng Diyos, galing sa Diyos. 2:25, ganito ang sabi, nasa waying may kaamuan ang mga nagsisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan. Ikaw ba'y nagsisi na sa iyong mga kasalanan? Na ipagkaloob na ba sa iyo ng Diyos ang pagsisisi? Kaya magiging totoo, genuine ang repentance kung ang Diyos ang nagbigay. Genuine yun. Galing sa Diyos. Ikatlo, siya ay nagbibigay ng pananampalataya. Hindi lang pagsisisi ang binibigay ng Diyos. Siya rin ay nagbibigay ng pananampalataya upang magawa ng isang taong makasalanan ang magtiwala o manalig kay Kristo Jesus bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon. Efeso 2:8, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Faith is the gift of God. Yeah. Ang tao ay walang katutubong pananampalataya. Meron siya natural faith. Pero yung pananampalataya niya, hindi yan nakapagliligtas. Ang totoong pananampalataya na nakapagliligtas, galing sa Diyos, buhat sa Diyos, kaloob ng Diyos. Kaya genuine yun, tunay na pananampalataya ho yun. Ay mga Armenian, naniniwala na ang pananampalataya nila galing sa kanila, hindi galing sa Diyos eh. Kaya hindi nila alam yung kanilang pananampalataya, kung totoo yun o hindi. Pero sa atin, maliwanag, hindi totoo. Kasi claim nila, sa kanila galing. Hindi pa nga nila alam eh. Pag tinanong mo, saan galing pananampalataya? Hindi nga sigurado sa mga sagot. Ang sinasabi, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Oh, hindi pa rin sa tao. By hearing and hearing by the word of God. Ay pa sabihin, galing sa Diyos eh. Wala hong katutubong pananampalataya ang tao sa Diyos. Malibang ipagkaloob ng Diyos yan. Kaya hindi ho totoo na sa paghirang ay ibinatay ng Diyos ang kanyang pagpili batay sa gagawin ng tao eh. Nakita daw ng Diyos sa hinaharap kung sino yung sasampalataya at kung sino hindi. Kaya batay doon sa nakita niyang mga sasampalataya, kaya pinili niya. Mali. Walang nakita nga ang Diyos eh. Paano makapagsasampalatayang tao yun? Eh, ang pananampalataya galing sa Diyos. Walang pananampalatayang tao, malibang ipagkaloob yan ng Diyos. Kaya ang pananampalataya, hindi galing sa tao yan, galing sa Diyos yan. At yan ay nangyayari o iginagawad sa kapanganakang muli. Yan ang ginagawa ng Diyos para isang tayo maligtas. Ikaapat, siya ay nagbibigay ng espiritual na kaunawaan. Ang sabi ng unang Juan, 1 John 5:20, basahin natin. 1 John 5:20. Pakinggan nyo. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa. Bigay. Galing sa Diyos ang pagkaunawa.
upang ating makilala siya na totoo. Pagka pala hindi binigyan ng Diyos ng pagkaunawang santao, hindi niya makikilala si Kristo na totoo o ang Diyos na totoo. Tuloy ang basa. At tayo na sa Kanya na totoo, sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kaya napaka-importante sa kaligtasan ng pagkakaroon ng kaunawaang espiritual. At pinaliwanag na natin ho yan nung nakarang linggo, mga kapatid. Yung pagkakaroon ng tamang kaalaman ng kaligtasan, yung spiritual knowledge. At itong spiritual knowledge, hindi lang po ito intellectual na kaalaman, kundi ito po ay experimental knowledge. Ibig sabihin, aktual na ipinagkaloob, aktual na binigyan ng pagkaunawa. Yung katotohanan ng kaligtasan, yung katotohanan ng kaligtasan na ginawa ni Kristo sa krus ay aktual na ibinigay sa puso kung kaya't nagkaroon ng kaunawaan. Lumiwanag, naintindihan niya yung ginawang katubusan ni Kristo sa krus para sa kanyang kaligtasan. Dahil binigyan nga ng pagkaunawa. Meron siyang tamang kaalaman ng kaligtasan. Kasi pagka mali ang kaalaman ng kaligtasan, hindi ligtas yan. Walang tunay na kaligtasan. Kaya yan ang pangapat. Siya ay nagbibigay. Ang Diyos ay nagbibigay ng espiritual na kaunawaan. Kasama yan doon sa sinasabing gawa na ginawa ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Ikalima, pinagagana niya ang ating pagsunod. Kaya may pagsunod. Kasi pinagagana ng Diyos ang ating pagsunod. Kung hindi po pagaganahin ng Diyos ang ating pagsunod, walang susunod. Kaya yung ating pagsunod, gawa din ng Diyos yan. Siya rin ang gumawa niyan. Siya ang kumilos sa atin. Pinakilos niya tayo, kaya tayo gumawa. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, basahin natin ang unang Korinto, Kabanata 15, talatang 10. Unang Korinto, Kabanata 15, talatang 10. 1 Corinthians 15:10. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Yun yung sinasabi natin, isang banal na gawain ng biyaya ang gumawa sa puso. Kaya may pagsunod. Meron pong paglilingkod. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin na hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkos ako'y malabis na nagpagal. Dahil sa biyaya, nakapagpagal si Pablo kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. O ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa akin. Experimental service. Hindi lang experimental salvation, kundi experimental service to God. May gumawa sa Kanya, kaya siya nakapaglilingkod. Kaya itong ating mga paglilingkod sa Diyos, hindi natin sariling gawa yan, sariling gawa ng Diyos yan sa atin. Ang Diyos ang gumagawa sa atin kapwa sa pagnanasa, both to will and to do, at sa paggawa ng kanyang sariling kalooban. Kaya pati sa paglilingkod, mga kapatid, wala tayong pagmamalaki. Huwag natin pagmamayabang kung ano na yung mga nagawa natin sa Panginoon. Hindi natin gawa yan. Gawa ng Diyos yan. Gumawa lang ang Diyos sa atin. Salamat pa nga tayo. Ginamit tayo ng Diyos. Gumawa ang Diyos sa atin. Diba? Pinakinabangan niya tayo. Kaya maski sa kaligtasan, walang may pagmamayabang. Pagdating sa paglilingkod, wala rin may pagmamayabang. Kasi lahat yan, gawa ng biyaya Pasalamat tayo na ang biyaya ng Diyos gumagawa pa sa atin.
Kung sakaling sa mga sandaling to, nandito pa tayo, nagpapatuloy na naglilingkod, yan ay dahil sa biyaya ng Diyos. At palatandaan niya na talaga ang Diyos ay gumagawa sa iyo. Kaya yung sinabi ng ating teksto, Panginoon, ikaw ang gumawa para sa amin ng lahat naming mga gawa. Diyos din ang gumawa eh. Kaya anong aangkinin mo dyan? Diba? Anong kukunin mo dyan? Paano mo sasabihin, ito, gawa ko to. Ako gumawa niyan. Sa mga Armenian, iba eh. Ako nagdala dyan. Nawin ko yan. Yan, bigay ko yan. Oh, yan. Sige, sa'yo na yan. Sige pala yan eh. Kunin mo na. Bawiin mo na. Diba? Ako nagpagal, sabi ng isang pastor. Pinagpagalan ko kayo. Kung hindi dahil sa aking pagpapagal, saan kayo pupulutin? Sa kangkungan. O, hindi nakakaintindi. Kita niyo yung pastor na yon. Siya mismo, hindi niya naintindihan eh. Wala siyang nalalaman tungkol sa gawa ng Diyos. Inangkin niya eh. Siya palang gumawa. Eh di lahat pala ng mga miyembro niya, kanya yun. Hindi yun sa Diyos. Bunga niya yun. Siya nagdala eh. Di ba? Pagka talagang kulang sa kaalaman or walang kaalaman pagdating sa salita ng Diyos eh. Nagmamayabang, nagmamapuri. Inaangkin yung gawa. Ginagawa niyang kanya. Hindi katulad ng itong ating teksto. Ikaw ang gumawa para sa amin ng lahat naming mga gawa, Panginoon. Ganyan, no? So ulit, paano natin masasabi na ang Diyos ang gumawa ng ating gawa, pang-7 o pang-6? Sinisiguro niya ang ating pagpapatuloy o perseverance. Na tayo po ay mananatili hanggang wakas. Kasi yun lang maliligtas eh. Siyang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya para manatili ang ating kaligtasan, o para tayo manatili, para makamtan ang ating kaligtasan, Diyos din po ang naniguro na tayo ay magpapatuloy hanggang wakas. O yan ang tinatawag na perseverance of the saints. Basahin natin ang unang Pedro 1:5. 1 Peter chapter 1 verse 5. 1 Peter chapter 1 verse 5. Na sa kapangyarihan ng Diyos. Kaninong kapangyarihan? Hindi ng tao, ha? Hindi kanino man, kapangyarihan ng Diyos. Ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. At nabasa din natin kanina, doon sa Pilipos, siyang gumawa. Basahin natin, balikan natin yung Pilipos 1. Pilipos 1:6, Philippians 1:6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Sino yun? Yan Diyos. At ano yung mabuting gawa na sinimulan niya? Ay di kaligtasan. Sinimulan niya ang ating kaligtasan. Sino magtatapos? Siya rin. Ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Kaya yung Diyos na gumagawa doon sa taong naligtas na, mananatili yan hanggang wakas. Kasi mayroong kapangyarihan ng Diyos na nag-iingat sa Kanya, nagpipreserve. So ganyan kung paano gumawa ang Diyos sa Kanyang mga tinubos. At 7, pinabubungan niya ang ating bunga. Siya rin ang nagpuproduce ng ating mga bunga. See? Ang sabi ng Hosea 14:8, Hosea 14:8, Hosea 14:8, sasabihin ng Ephraim, ano pa ang aking gagawin sa mga Diyos-Diyosan? Ako'y sasagot at aking hahalatain siya. Ako'y parang sariwang abeto, mula sa akin ay nasumpungan ang iyong bunga. Kita nyo? From me is your fruit found. Kaya nga may tinatawag na bunga ng Espiritu. Galatians 5:22, the fruit of the Spirit. Linawin natin, kaninong bunga? Bunga mo ba yan?
Bunga ko ba yan? Bunga ba natin yan? Hindi. Bunga yan ng banal na Espiritu na gumagawa sa atin. Siya ang nagpo-produce ng bunga. Yes! Tama ang sinabi. Ang ating teksto, He has wrought all our works in us. It is God who works all things in us. Ngayon, tanungin natin, Pastor, paano ko ngayon masisiguro? Paano ko matitiyak na ang aking mga gawa ay ginawa sa akin ng Diyos? Yan. Nakita natin, ang Diyos ang gumagawa. Paano siya gumagawa? Nung binigyan ng buhay, nabuhay yung patay, tayo bilang mga patay, nabuhay. Binigyan ng pagsisisi, kaya tayo ay nakapagsisi sa ating mga kasalanan. Tinalikdan natin at tayo nagbalik loob sa Diyos. Binigyan ng pananampalataya, kaya tayo ay nakapagsampalataya kay Kristo Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At tayo binigyan ng kaunawang espiritual. At tayo ay pinanaganan niya ang ating pagsunod. Kaya totoong ligtas, mayroong pagsunod. Yung mga nagsasabing sila'y sumampalataya kay Kristo pero wala namang pagsunod, hindi totoong ligtas yun. Walang tunay na pananampalataya. Kasi ang tunay na pananampalataya, may pagsunod. At ano pa ang ginawa? Siniguro niya ang ating pagpapatuloy o perseverance. At pinabubunga niya ang ating bunga. Ngayon, paano ko masisiguro na yung aking mga gawa ay talagang gawa nga ng Diyos sa akin? Pangunahin sa kanila ay ang epekto. Malalaman ninyo sa bunga, siyempre. Nakikilala ang puno sa kanyang bunga. Kung ano bunga, doon malalaman kung tunay nga o hindi. Kung ikaw ay ipinanganak na muli, mayroon kang bagong kalikasan sa loob. You have a new nature in you na nilalang ng Diyos kay Kristo. May bago kang anyo. Meron kang bagong pagkatao kung tunay mo ngang naranasan ang kapanganakang muli. Yang bagong kalikasang iyan ay espiritual. Kung kaya't yan ay salungat sa laman. Kaya ang nagiging resulta, salungat sa mga hangarin at mithiin ng laman. Kung ang isang tao ay totoong nakaranas ng kapanganakan sa Espiritu, sasalungatin niya ang lahat ng mga hangarin at mithiin ng laman. Kaya ang mangyayari, magkakaroon ng labanan sa loob. At yan ay isang palatandaan na yung taong yon ay tunay nga nakaranas ng paggawa ng Diyos sa kanya. Yan. Kasi ang luma at bagong kalikasan ay magkasalungat sa isa't isa. Dalawang magkasalungat na puwersa o prinsipyo. Mayroong patuloy na digmaan at labanan sa pagitan nila. At yan ang sinasabi ni Pablo na yung nais niyang gawin, yung tama, yung mabuti, gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Yung ayaw niyang gawin. So meron na siyang pagnanasa na huwag gawin yung bagay na ayaw niya. Ibig sabihin yung masama. Yun ang kanyang nagagawa. So there is war within. There is a conflict going on within. There is a battle. At yun ay natural na karanasan ng isang taong tunay na ligtas. Kaya ang tanong, merong kamalayan ka ba? Meron ka bang kamalayan sa panloob na salungatan na ito? Meron ka bang nalalamang ganyang labanan na nangyayari sa iyong loob? Kung meron, then patunayan na ikaw ay nakaranas ng kapanganakang muli. Patunayan na may ginawa nga ang Diyos sa iyong kalooban. Ngayon, meron po mga peking sovereign gracers. Ngayon, tatawagin ko na sila mga peke kasi hindi naman sila totoo mga sovereign gracers eh. Dapat yan, maintindihan natin para sa ating kaalaman mga kapatid. Meron na po, marami na pong mga peking sovereign gracers dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao.
mga peking sovereign gracers na tinatanggap nila ang kaligtasan ng mga Armenians. Naniniwala sila na ang mga Armenians ay saved. Kasi ang katwiran nila, kung genuine naman ang kanilang repentance at faith, Diyos ang nagbigay sa kanila ng repentance at faith, duda pa rin kayo sa kanilang kaligtasan. Ang tindi naman ninyo. Extreme na kayo. Ganun po. Ganun ang mga paratang nila sa atin. Hindi pa rin kayo naniniwala na ligtas yung mga yan. Diyos na nga nagbigay sa kanila ng pagsisisi. Diyos na rin ang nagbigay sa kanila ng pananampalataya. Para sa inyo, hindi pa rin save. Kinakailangan maniwala sa tulip doctrine para masave. Ang tindi ninyo, extreme na kayo. Ganun daw. Tayo daw, nagtuturo, hindi raw sapat ang magsisi at sumampalataya. Tinuturo daw natin na dapat maniwala sa tulip doctrine para masave. Kita niyo, sabi nila, para masave. Wala naman tayo sinasabing gano'n. Kahit kailan hindi tayo nagturo ng gano'n. Na para masave, maniwala sa tulip doctrine. Hindi o gano'n. Nang-aakusa sila. Sila extreme. Ang tindi nila. Extreme sila mang-akusa. Nagdadagdag sila False accusation po yan. Pag-aralan natin yan. Masama yan. Kasalanan yan. Sa demonyo ang gawain ganyan. Nang-aakusa ka na wala kang batayan. Kahit kailan di tayo nagtuturo ng ganyan na para masave, kailan paniwala yung doctrines of grace. Ang tinuturo natin, ang totoong save, walang dahilan para hindi niya paniwalaan ang doctrines of grace. O, ganito. Sabi nila, binigyan daw ng Diyos ang Armenian ng genuine repentance. Binigyan ng genuine faith. Kaya save din daw sila. Ito, tanong, paano ninyo nalaman na yung kanilang repentance at faith ay genuine? Paano nyo nalaman na ang kanilang repentance at faith galing nga sa Diyos, kaloob ng Diyos? Paano nyo nalaman? Ano yan? Hula lang? Ha? Ano yung palagay nyo lang? Patunayan ninyo sa liwanag ng salita ng Diyos na meron silang genuine repentance at faith. Hindi yung palagay lang. Patunayan nyo, pakita ninyo. Paano patutunayan na ang repentance sila at faith genuine? Ano ba sabi ng Biblia? Paano ba napapatunayan yan? Di sa gawa. Di ba? Sa bunga. Diyan malalaman kung Diyos na talagang gumawa ng kanilang mga gawa. Dahil ito ang sabi ng ating teksto, Panginoon, Ikaw ang gumawa para sa amin ng lahat naming mga gawa. Wala akong narinig na Armenian na nagpatotoo ng ganyan na ang Diyos ang gumawa sa lahat ng kanyang mga gawa Puro kayabangan ang nalalaman Ultimo, mula sa pastor hanggang sa kalilitang miyembro Di ba? Paano kung hindi malalaman niya? Galing ako dyan Dati rin akong Armenian Lumaki ako sa Armenian. Kumbaga sa Katoliko nag-isakrista na ako ng Baptist 7 taon ako nagpapastor. Bata pa ako, Baptist na. Alam ko yun Puro kayabangan Puro lahat kanilang sasabihin sa biyaya. Hindi naman naintindihan kung ano ibig sabihin ng biyaya. Paano magkakaroon ng biyaya? Puro kayabangan. Paramihan ng mga nawin. Nakaluluwa. Diba? Paramihan sila Tapos marinig mo pa sa bunganga ng pastor, kung hindi dahil sa akin, wala kayo. Marinig mo sa pastor, kayo, mga tulog na sa gabi, ako nagpupuyat dahil ipinapanalangin ko kayong lahat. Ako'y nagpagal. Kita mo, ako. Tapos sabi sa biyaya, anong biyaya? Si Pablo talaga sinasabi niya, hindi ako, kundi yung biyaya na sumasa akin. Kita nyo yan? Yun talagang nakakaintindi ng biyaya. Palibasa nga, naligtas talaga siya sa biyaya. Kaya meron siyang pagpapakumbaba. Kasi ang naligtas sa biyaya, walang yabang. Ang naligtas sa biyaya, nagpapakumbaba. Sapagkat nilalayuan ng Diyos ang mga mayayabang, pero pinagkakaluban niya ng biyaya ang mga mapagpakumbaba. Ang naligtas sa biyaya, hindi niya magagawang magmayabang. Wala siyang may pagmamayabang. Kasi nga lahat yan,
dahil sa biyaya na gumawa sa Kanya. Ano yung pagmamayabang niya? Hindi naman pala siyang gumawa. Bagamat siyang kumilos, siyang gumawa, pero sa totoo lang, yung biyaya ang gumawa eh. Di ba? Nangyari pa sa biyaya, naligtas, sa biyaya, gumagawa. No, hindi totoo yan. So, tingnan natin. Paano natin malalaman na yung repentance genuine? Na yung pananampalataya ay genuine? Kung ang iyong pagsisisi ay gawa ng Diyos, kung gayon, kinasusuklaman mo ang iyong sarili. Ganyan ang epekto ng santaang pinagkaluban ng Diyos ng pagsisisi. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili. Kung ang iyong pagsisisi ay tunay at espiritual, ikaw ay namamangha at nagtataka na hindi ka itinapon ng Diyos sa impyerno noong paman. Kung ang iyong pagsisisi ay kaloob ni Kristo, kung gayon, ikaw ay araw-araw na nagdadalamhati o napipighati dahil sa mga kaaba-abang na isusukli mo sa kamangha-manghang biyaya ng Diyos sa iyo araw-araw. Nahihiya ka sa Panginoon sa mga naigaganti mo sa Kanya kasi kaaba-aba sa kabila ng ang Diyos ay mabiyaya sa iyong buhay. Yan ang tunay na may pagsisisi. Kinamumuhian mo ang kasalanan. Kinamumuhian mo ang iyong sarili. Nalulungkot ka ng lihim sa harap ng Diyos dahil sa sari-saring mga pagsalangsang na nagagawa mo araw-araw. At hindi mo lang ito ginawa sa conversion, ha? Hindi lang nangyari ang ganyang pangyayari sa conversion, kundi araw-araw mo na itong ginagawa ngayon. Kung ang iyong pagsisisi ay tunay ngang galing sa Diyos, kaloob ng Diyos, meron kang pagtangis at pagdalamhati sa bawat kasalanang iyong nagagawa laban sa Diyos. Meron ka bang ganyan na natatandaan na nangyayari sa buhay mo? Sabi ng Panginoon sa Mateo 5, mapapalad ang mga tumatangis o nahapis sapagkat sila'y aaliwin. Sino tumatangis? Sino nahapis? Yung walang pera? Yung napakaraming problema sa buhay? Hindi. Ang tinutukoy ng Panginoon doon na tumatangis, nahapis, sa mga nabibigatan na sa kanilang mga kasalanan. Ayaw na nila sa kasalanan. At sa tuwing sila'y nakakagawa ng kasalanan, ikinalulungkot nilang lubha. Idinadaing nila sa Panginoon. Yan naman itunay na pagsisisi. Anuhan niyo po, mga kapatid? Nakita yan sa gawa. At tuwing gagawa sila ng kasalanan, nahihiya sila sa Panginoon. Hiyang-hiya sila. Wala silang mukhang may harap sa Panginoon. Basahin natin sa taong may tunay na pagsisisi. Ano ang kanyang nararamdaman? Ezekiel Kabanata 20. Ezekiel Kabanata 20, talatang 43. Babasahin ko sa Tagalog. Ezekiel Kabanata 20, talatang 43. At dooy maalala ninyo ang inyong mga lakad at lahat ng inyong gawa na inyong pinagpakundaman, pinagpakadumihan, at inyong kayayamutan, kasusuklaman, mabibwisit kayo sa inyong mga sarili, sa inyong sariling paningin, dahil sa lahat ninyong kasamaan na inyong ginawa. Yan ang tao na pinagkaluban talaga ng Diyos na pagsisisi. Meron ka bang nalamang ganyang Arminian? Wala. Bakit? Hindi na binabanggit sa pangangaral ng pagsisisi. Puro na lang pananampalataya .
Ay, para ka maligtas, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Para ka maligtas, sampalatayanan mo si Kristo at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Nasa yung pagsisisi? Wala. Di bali na, huwag ka na magsisi. Basta tanggapin mo si Kristo para hindi ka pumunta ng impyerno. Ay, ganun ba? Oo. Ngayon, kung gusto mong tanggapin si Kristo, manalangin tayo ng panalangin ng pagtanggap, gagabayan kita. Panginoon, inaamin ko, ako isang makasalanan. Inaamin ko, ako isang makasalanan. Kung talaga nga ba, inaamin? Daman-dama ba niya talaga na siya makasalanan? Nararamdaman ba niya ito? Meron bang pagkayamot sa kanyang sarili? Sa sarili niyang paningin? Dahil sa lahat niyang kasamaan na kanyang ginawa? Hindi ho makararanas ang tao ng ganyan hanggat hindi po yung kinikilos ng banal na Espiritu. Kailangan sumbatan siya, kailangan bagabagin siya ng banal na Espiritu. Kaya nga sinasabi natin, salvation must be experimental. Hindi lang intellectual, actual. Na ginawa sa kanya ng banal na Espiritu. Maraming ganyan. Kala na, save sila. Wala silang alam dyan. Hindi nila nakikita mga sarili nila sila madumi, masama. Tingin pa nga sa sarili nila, mabait eh. Hindi nila masasabing, napakasama akong tao. Wala. Hindi ka magsasabi ng gano'n, napakasama akong tao. Para sa isang tao, sabihin napakasama niya, kailangan pumatay muna siya, magnakaw muna siya, manggahasas. Yan daw ang mga masasama. Hindi kailangan eh. Kahit na isang tao, hindi pumatay, hindi nanggahasan, magnana. Pag yan ay binagabag ng banal na Espiritu, ang tingin niya sa sarili niya, higit pa sa mamamatay tao, higit pa sa magnanakaw, higit pa sa rapist. Ang tawag niya sa sarili niya, chief of sinners. Pangulo ng mga makasalanan. Ganyan ang binabagabag ng banal. Ganyan yung pinagkalooban ng repentance. Hindi sino-shortcut. Madali lang maligtas. Tanggapin mo. Ano yan mula si Kristo sa puso mo? Ayos na buto-buto. Pag namatay ka, sa langit ka pupunta. Tapos sasabihin, binigyan daw ng genuine repentance. Kalukuhan yan. Paano mo nalaman? Kita mo ba sa bunga? Hindi totoo yan. See? Basahin pa natin. Kung hindi pa sapat yan, yan talatang yan. Basahin natin ang Nehemiah chapter 9. Nehemiah chapter 9. Ganitong nararamdaman ng taong totoong binigyan ng pagsisisi. Genuine ha. Sinabi mo talagang genuine. Genuine nga. Galing talaga sa Diyos. At makita mo yung bunga eh. Nasa bunga. Hindi yung palagay lang. Nehemiah Kabanata 9. Basahin ko sa ang Biblia. Tagalog 2001. Yan. Tama nga ba ako ni Nehemiah? Let me check mga kapatid. Kung ito nga yung verse na hinahanap ko. Hindi. Ezra pala. Hindi pala Nehemiah. Ezra. Sorry. Ezra. Meron din sa Nehemiah. Pero mas mabigat ito eh. Yung damdamin ang gusto kong bigyan ng diin ho dito eh. Ezra, Kabanata 9, basahin natin ang 5 at 6. Pakinggan nyo. Sa panahon ng paghahandog sa hapon, bumangon ako sa aking pag-ayuno na punit ang aking suot at ang aking balaban. At ako'y lumuhod at iniunat ko ang aking mga kamay sa Panginoon kong Diyos na sinasabi, O Diyos ko, ako'y nahihiya at namumula na itaas ang aking mukha sa iyo, aking Diyos, sapagkat ang aming mga kasamaan ay tumaas ng higit kaysa aming ulo
at ang aming pagkakasala ay umabot hanggang sa langit. Yan ang taong totoong merong pagsisisi, genuine repentance. Kita nyo? Nahihiya, namumula, nagbablush. Nakaranas ka na ng ganyan? Ikaw na nagsasabing save na? Meron ba? Meron ka ba natatanda ang ganyan? At hindi lang yan nagsimula sa conversion. Sabi ko kanina, yan ay patuloy na naranasan araw-araw. Madaling sabihin, binigyan ng Diyos ng genuine repentance. Asan ang bunga? Asan ang ebidensya? Punta naman tayo sa pananampalataya. Kung ang iyong pananampalataya ay kaloob nga ng Diyos, ito po'y pinatutunayan sa pamamagitan ng iyong pagtalikod sa lahat ng pagtitiwala sa nilalang. Ito ay pinatutunayan sa pamamagitan ng pagtalikod mo sa iyong sariling katwiran. Sa pamamagitan ng pagtanggi mo sa lahat ng iyong sariling mga gawa. Basahin natin ang Tito, Kabanata 1. Tito, Kabanata 1, Titus chapter 1, verse 1. Si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at sa pagkaalam ng katotohanan na ayon sa kabanalan. Pansin niyo yung mga salitang ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. Tanging ang mga hinirang lamang ng Diyos ang nagtataglay ng tunay na pananampalatayang nakapagliligtas. Ang taong may tunay na pananampalataya, ang taong tunay na pinagkalooban ng Diyos ng genuine faith, elect lang. Tapos ang Armenian, hindi naniniwala na siya elect. Ako lang ang ligtas na hindi elect. Sabi ng pastor yun, Baptist pastor, na hindi naniniwala sa eleksyon. O tapos sasabihin ninyong mga peking sovereign gracer kayo, kung binigyan naman ng genuine faith, hindi pa rin ligtas yun. Yung ba yung ligtas? Na hindi niniwala sa eleksyon? At sasabihin niya, ako lang ang saved na hindi elect. Paano nangyari yun? Sabi, ang elect lang, ang binigyan ng tunay na pananampalataya, ayon sa pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. The faith of God's elect. Walang binibigyan ng Diyos, walang binibigyan ang Diyos ng tunay na pananampalataya na nakapagliligtas, kundi ang mga elect lang. Pag hindi elect, hindi niya bibigyan yan ng tunay na pananampalataya. Paano ngayon yung Armenian na hindi naniniwala sa election? Galit pa. May totoong pananampalataya nyo? Nung itinuro mo ang doctrine ng election, sa halip na matuwa dahil nalaman niya, kaya pala siya ligtas dahil hinirang ng Diyos. Nagalit pa. Nagalit! Doon ako nagtataka sa mga dati kong kasamang mga pastor Nung ibinahagi ko sa kanila yung doctrine of unconditional election nagalit sa akin. Nagalit sa doktrina ng Panginoong Sus tungkol sa banal na pagkahirap. Yan ba yung sinasabi nilang itong mga peking sovereign gracer na ito? Na binigyan, may genuine faith? Sige nga, patunayan nyo, genuine faith yun. Kita nyo, mga kapatid? So, kung ang iyong pananampalataya ay ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos, kung gayon, edi ikaw ay tumitiwala kay Kristo, tanging kay Kristo lamang. Diba? Bilang batayan ng pagtanggap sa iyo sa harap ng Diyos. Basahin naman natin ang Kolosas, Kabanata 2, talatang 12. Kolosas 2:12, Galatians 2:12. Na nangalibing, nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay nakalakip niya
sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos. Kita nyo, ang tunay na pananampalataya, ginawa ng Diyos. May Diyos na gumawa, kaya yung santao ay nakapagsampalataya. Faith of the operation of God. Inopera siya ng Diyos Nilagyan siya ng pananampalataya sa kanyang puso Yan. Yan ang genuine faith. At yung taong may totoong faith, genuine nga, alam niya yan, na ang kanyang faith is of the operation of God. Alam kaya ng mga Armenian yan? Ha? O hindi? Kasi hindi totoo. Kung hindi nila alam, ituro mo. Tingnan natin kung tatanggapin. Kung maniniwala. Tapos sasabihin, save. Paano nangyari yun? Yung faith nga nila, hindi of the operation of God Hindi nga nila, alam ko saan lupalop ng mundo o impyerno nang galing pananampalataya nila. Hindi nila may paliwanag. Tapos sabi, save. Maling turo. Kaya kung ang faith mo talaga is of the operation of God, ano resulta? You implicitly believe His Word. Walang pasubali na maniniwala ka sa Kanyang salita. Tatanggapin mo ang Kanyang salita ng may kaamuan. Hindi ka na makikipagkatuwiranan pa. Hindi ka na makikipagtalo sa aral ni Kristo. Tatanggapin mo ang lahat ng mga sinasabi ni Kristo na parang isang bata na mayroon pong simplicity. Hindi, pag itinuro mo yung aral ni Kristo, lalo na yung doctrines of grace, makikipagtalo pa Tapos sasabihin, may tunay na pananampalataya. Mali! Hindi tunay yan. Peke yan. Akala lang niya. Diba? Kung ang pananampalataya mo is of the operation of God, without reservation, without any question, walang patumpik-tumpik, maniniwala ka sa salita ng Panginoong Sus. Tatanggapin mo ang lahat ng kanyang aral na mayroong kaamuan. Yun ang kailangan Kaamuan na parang isang bata na simpleng naniniwala. Na walang pagtatanong at pagdududa, wala nang pakikipag-argumento pa. Ipapako mo ang sarili mong pangangatuwiran at tatanggapin mo ang lahat ng mga aral ni Kristo. Ito tanong, kung ang mga Armenian may tunay na pananampalataya, bakit hindi nila matanggap ang aral ni Kristo, lalong-lalo na ang tungkol sa biyaya? Ha? Sige nga. Tapos sasabihin nyo, binigyan ng genuine faith. Kahit Armenian yan, saved din yan, elect din yan. What? Ang Armenian nga, hindi nga niwala sa election. Paano mo sasabihin kahit Armenian yan, elect yan? Kalukuhan yan. Hindi nga niwala sa election, tapos sabihin mo, elect. Yung klaseng turo yan. Elect daw ang Armenian. Kahit di niwala sa election, elect din. Dahil binigyan daw ng genuine faith. Paano mo nalaman genuine faith na binigay sa kanya? Hindi nga tinatanggap ang aral ni Kristo Hindi nga siya niwala sa aral ni Kristo Wala siyang pananampalataya sa aral ni Kristo. Tapos sabi mo, binigyan ng genuine faith. Kalukuhang turo yan. Puro kabalbalan yan. Maski sa logic, wala. Hindi papasa yan Sumampalatay kay Kristo, pero sa aral ni Kristo, hindi tinanggap, hindi kinilala, hindi tinanggap. Paano nangyari sumampalatay kay Kristo? Kaya ka nga sumasampalatay kay Kristo dahil sa sinabi niya Abay, pinaghihiwalay si Kristo at doon sa kanyang sinabi. Ipinaghihiwalay si Kristo sa kanyang aral. Pwede ba yun? Kaya mo na nakilala Kaya nga natin nakilala si Kristo dahil sa kanyang aral Tapos hindi mo paniniwalaan, basta maniwala lang daw kay Kristo. Dahil ang tao daw ang tagapagligtas, hindi daw yung aral. Kalukuhan yan. Paano ka naniwala doon sa tao kung hindi mo tatanggapit paniniwala yung kanyang aral? Di ba? Wala sa Biblia yan, yung ganyang. Kaya peking mga sovereign gracer yan. Hindi totoo yan. Mga Armenian yan Nako, lumabas din ang tunay nilang kulay.
kung ang iyong pananampalataya ay bunga ng pagsasagawa ng Diyos, kung gayon, ulitin natin, walang pasubali mong paniniwalaan ang kanyang salita, tinatanggap mo ito ng may kaamuan, ipinako mo sa krus ang iyong sariling pangangatwiran, at tinatanggap mo ang lahat ng kanyang sinabi ng may kasimplihan na parang isang bata. Ano ang requirement para maniwala tayo sa salita ng Diyos at sa mga aral ni Kristo? Simple lang ang requirement, kaamuan. Basahin natin ang Santiago, Kabanata 1, James, chapter 1. James chapter 1, Santiago 1, receive with weakness. Ayan, 21. Basahin ko sa Tagalog. Sapagkat ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Yun lang naman hinihingi ng Diyos. Tanggapin na may kaamuan eh. Huwag ng mga tuwiranan pa. Hindi, nakikipagtalo pa eh. Hindi walang kaamuan, ibig sabihin, may kayabangan, pride, kaya hindi matanggap ang aral. Andiyan pa rin, hindi pa rin napapaslang ang kayabangan na nasa puso. Kaya mahirap para sa mga Arminian na tanggapin ang aral ni Kristo. Mahirap para sa kanila. Kaya yung puso hindi pa rin nababago. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Na itong mga peking sovereign gracer, hindi lang nakikita yan. Hindi lang alam yan. Basta ang paniwala na, save sila. Save sila kasi na-save din sila. Yung sila yung mga Arminian pa. Yan, problema nilang malaki yan. So paano mo masasabi na ang iyong mga gawa ay talagang ginawa nga ng Diyos? So nakita natin sa mga epekto. Pangalawa, sa kung anong tunay na bunga ng pagsisisi, tunay na bunga ng pananampalataya. Dumako tayo sa pang-apat, pag-ibig kay Kristo. Ayan, isa yan sa mga bunga. Kung ang pag-ibig mo kay Kristo ay bunga ng Espiritu, kung gayon, ito ay napatutunayan sa sarili sa pamagitan ng patuloy na paghahangad na pasiyahin siya. At sa pamagitan ng pag-iwas sa alam mong hindi nakalulugod sa Kanya. Ang taong may tunay na pag-ibig kay Kristo, gagawin niyang lahat para lang mabigyan ng kaligayahan si Kristo na Kanyang minamahal. At hindi siya gagawa ng anumang bagay na hindi niya ikasisiya. See? Ang gagawin lang niya, dahil mahal niya si Kristo, ay kung ano yung makapagbibigay ng kasiyahan kay Jesus Christ. Kasi mahal niya. At hindi siya gagawa ng anumang bagay na ikalulungkot at hindi ikalulugod ni Kristo. Sa isang salita, sa pamagitan ng isang masunuring lakad. Sabi nga ni Pablo sa 2 Korintos 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa atin. Talagang hindi matanggihan ang mainit, wagas at dakilang pag-ibig ni Kristo. Talagang tunaw eh. Tunaw tayo sa pag-ibig ni Kristo. Hindi natin siya matanggihan. Kaya ang resulta, masunuring lakad. Obedient walk. Yan ang taong nakaranas talaga ng pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi lahat ng tao inibig ng Diyos. Kasi talagang inibig ng Diyos, magkakaroon ng ganitong epekto.
iibig din siya pabalik sa Diyos. We love Him because He first loved us. At ang pag-ibig natin sa Kanya na patutunayan o pinatutunayan sa pamamagitan ng masunuring lakad. See? Siyempre, pag ang tao mahal mo, hindi ka gagawa ng mga bagay na ikalulungkot niya, di ba? O kaya ikasasama ng kanyang loob. Di ba? Kaya kung totoong mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang Diyos, mahal natin ang Panginoon Jesucristo, wala tayong ibang hahangarin, kundi yung lang mga bagay na makapagdudulot sa Kanya ng kasiyahan. Hindi tayo gagawa ng anumang bagay na ikagagalit o kaya'y ikalulungkot niya. Ang taong tunay nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, magiging masunurin yan. At susundin niya ang mga utos ni Kristo. Ito ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa mga totoong umiibig sa Kanya. Sino ang mga totoong umiibig sa Kanya? Ito, Juan, Kabanata 14, John chapter 14, verse 15. Kung ako'y inyong iniibig ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yon. Napatutunayan pala ng isang taong totoong umiibig kay Kristo ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. Sa mga tuwid, ang hindi sumusunod sa utos ni Kristo, hindi totoong umiibig kay Kristo. Tama! Madaling sabihin, mahal ko si Kristo eh. Oh, how I love Jesus. Kakantahin pa yan eh. How I love Jesus. Alam mo, tunay. Sa bibiglaan pala yun. Wala naman pagsunod. Ayaw sumunod. Ayaw matin. Itong mga Armenian na to, pagka pinatanggap ang isang tao, save na raw yun, ang susunod na gagawin, ipapalo up. Papalo yun, pupuntahan sa bahay, susunduin, kakaunin, para maka-attend ng church. Bakit? Bakit kailangan gawin yun? Ha? Eh baka hindi umattend. Para sigurado, sunduin mo na. Oo. Ang bihira yan. Akala ko ba talaga save yan? Akala ko ba binuhay na yan? May buhay na yan? Aba tayo sumunod. Walang kusa. Kailangan ipapalo up pa. Kailangan i-disciple pa. Kailangan sunduin pa. Anong klase yan? Tapos sabi save. Asan ang pagsunod? Kung walang pagsunod, di walang buhay. Kung walang buhay, di patay. At kung patay ang pananampalataya, di hindi ligtas. Utas. Kayo lang nagsabi sa ibyan. Kayo pa ha? Itong mga peking sovereign grace na to eh. Kayo pa ha? Ang nagbibigay ng assurance of salvation ha? Sa mga tinamang magaling na yan ha? Kayo pa. Ang bihira kayo. Sa halip na turuan nyo ng tama yan, pakita nyo yung katotohanan na hindi ganyan ang tunay na naligtas sa biyaya. Pinapalo pa. Susunod yan. May buhay na yan eh. Kung may buhay yan, lalakad yan. Hindi kailangan sunduin pa yan. May kusa na yan, may buhay na yan. Siyempre, tuturuan mo, gagabayan mo. Pero hindi ka nung parang, kailangan ni susunduin pa. Tapos save. May pagsunod. 21. Talatang 21. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. O yan, napakaliwanag. Sabi ng Panginoong Diyos, sino talaga ang mga umiibig sa Kanya? Siyang nakakaalam eh. Kung sino talaga umiibig sa Kanya eh. Ano sabi niya? Yaong mga tumutupad ng aking mga utos. Yun talagang mga umiibig sa atin. Hindi natin maloloko si Jesus Christ. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama.
at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kanya. Kita nyo? Hindi madadagdagan ng kanyang kaalaman, matutunan niya mga aral ni Kristo, kasi patuloy na magpapahayag sa kanya si Jesus Christ At pagka ipinahayag sa kanya ni Jesus Christ ang kanyang mga aral, paniniwalaan. Hindi tatakwil. Yung mga Armenian, tinatakwil nila aral ni Kristo Tapos sasabihin nila, save yun? Anong klaseng pananampalataya yun? Genuine ba yung ganun? Sabi lang nila. Di ba? Napakaliwanag. Yan ang totoong may pag-ibig kay Kristo. Kaya kung ang pag-ibig mo kay Kristo ay bunga talaga ng banal na Espiritu, talagang kaloob ng Diyos sa iyo yan, totoong nabubuo sa iyong puso, ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa iyo, totoong ipinagtatagubilin ng Diyos sa iyo, gaya ng sinabi ng Roma 5:5-8, edi magkakaroon ka ng pag-ibig sa katotohanan. Tama, mali? Ha? Ang taong totoong ang pag-ibig ng Diyos ay ipinagtagubilin sa Kanya. Ang taong totoong nabuho sa kanyang puso ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang siya iibig kay Kristo, iibig din siya sa katotohanan. Merong love of the truth. Kasi, sabi ng Biblia, ang walang pag-ibig sa katotohanan, hindi ligtas yun. Parurusahan yun. Mapapahamak yun. Basahin natin ang 2 Tesalonica 2:10. 2:10 ng 2 Tesalonica. Pakinggan nyo At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak. Ligtas o napapahamak? Bakit napapahamak? Sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y maligtas. Di ba napakaliwanag? Hindi namimili sa aral ni Kristo. Lahat ng turo ni Kristo tatanggapin, lalo na tungkol sa kaligtasan. Aba, pag nagkamali ka dyan, utas ka dyan. Pagkamali ka na sa ibang mga aral, wag lang sa kaligtasan. Utas ka. Palagi ko sinasabi, pag mali ang kaalaman sa kaligtasan, mali ang kaligtasan. At kung mali ang kaligtasan, walang tunay na kaligtasan. Magkamali ka man sa ibang aral, wag lang patungkol sa kaligtasan. Wag lang patungkol sa aral ng Diyos o doktrina ng Diyos. Hindi ka magkakaroon ng tamang kaligtasan dyan pag mali pagkakilala mo sa Diyos. Diba? Hindi pwedeng ligtas ka tapos si Kristo para sa'yo tao lang, hindi Diyos. Paano nangyari yun? Yung sinasampalatayanan mo at naniniwala ka ligtas ka, hindi Diyos. Mali, sablay. Di ba? Importante yan, kaligtasan ang pinag-uusapan dyan See? Kaya yung walang pag-ibig sa katotohanan, hindi ligtas yan. Sinabi ng Biblia, mapapahamak yan. At pag sinabing katotohanan, siyempre, lahat ng katotohanan, paniwalaan mo, katotohanan yan Lalo na kung may kinalaman sa Diyos at kaligtasan. Dahil nakasalalay ang kaligtasan dyan. You see? O ngayon, basahin natin ang Efeso Kabanata 4. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 4. Ang sabi rito, mga kapatid, may isang katawan at ang sabi ko Ephesians 4:4, Ephesians 4:24. 4:24 ng Efeso. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Pansin niyo salitang bagong pagkatao.
Kasi isa sa mga ebidensya na gumawa nga ang Diyos sa iyo nung nagkaroon ka ng bagong pagkatao. Nanilalang yan ha. Sino lumalang? Ng Diyos. Saan niya inilalang? Sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Meron pa sinabi sa Kolosas, Kabanata 3, bago tayo bumanat. 3 Gs. At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao. Ayan, inulit na naman ni Pablo. Na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa Kanya. Kasi ganito yon mga kapatid. Kung ang inyong pag-ibig kay Kristo ay ang pag-ibig ng bagong pagkatao, kung gayon, humihingal ka sa Kanya, gaya ng usa na humihingal sa batis. Kung gayon, hinahangad mo ang pakikipag-isa sa Kanya ng higit sa lahat. Yan ang resulta o bunga ng isang pagkatao na binago. Meron ng pananabik kay Kristo, merong paghingal, pagkauhaw, pagkagutom kay Kristo, at merong malalim na paghahangad na makipag-isa at makipagniig sa Kanya ng higit sa lahat. Kung ang iyong pag-ibig kay Kristo ay kapareho ng uri ng Kanyang pag-ibig para sa iyo, bagaman hindi sa antas, hindi natin mapapantay yung antas ng pag-ibig ng Diyos Pero pwede nating tularan yung uri ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung ang iyong pag-ibig, ang aking pag-ibig kay Kristo ay kapareho ng uri ng Kanyang pag-ibig para sa atin, kung gayon ay sabi kang aasa sa Kanyang maluwalhating pagbabalik. Pananabikan mo ang pagbabalik ng Panginoon kapag siya'y muling pumarito upang tanggapin ang Kanyang bayan sa Kanyang sarili, upang sila maging kasama ng Panginoon magpakailanman. Yan talaga yung totoong tumanggap kay Jesus Christ at may totoong pag-ibig kay Jesus Christ. Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, naway ang aking dalangin, ibigay ng Diyos ang kaunawang espiritual na ng mensaheng ito sa lahat ng mga nakikinig ng mensaheng ito. Na ipagkalob ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang biyaya, ang biyaya ng pagkaunawa para makita kung ang Kanyang Christian profession ay tunay nga o peke. Para makita niya kung ang kanyang Christian profession o ang kanyang pananampalatay totoo o isang pagkukunwari lamang. Upang malaman niya kung ang kanyang pag-asa ay itinayo sa bato ng mga panahon o sa buhanginan lamang ng mga palagay, akala, resolusyon, gawa, pagsisikap, sariling desisyon, o emosyon lang ng isang tao. Sa madaling salita, kung ang kanyang kaligtasan ay sa Panginoon, sapagkat ang kaligtasan ay sa Panginoon. Or, baka ang kanyang kaligtasan ay sa walang kabuluhang imahinasyon ng kanyang sariling mapandinlang at magdarayang puso. Mahabag nawa ang Diyos sa ating lahat. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa ating mga puso, tayo po'y dumulog sa panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming natunghayan. Salamat sa kagandahan ng iyong mga aral. Talagang puro at dalisay, pawang katotohanan, Panginoong Diyos. Walang halong kasinungalingan at pandaraya at panlilinlang. O Panginoon, talagang ang minsang ito ay mapanuri
suriin nyo kami, siyasatin nyo ang mga puso, baka kami ay dinadayan at nililinlang ng aming mga puso. Sana po ay lalong tumibay ang aming paniniwala at magkaroon ng katotohanan ng aming kaligtasan. Mahirap na mabuhay sa akala at tumayo sa buhanginan ng walang kasiguruhan. Dalangin namin, Panginoon, gamitin niyo ang mensaheng ito na maliwanagan ang lahat ng mga nakapakinig para humantong sa tunay na kaligtasan ng mga wala pang totoong kaligtasan. Pinapanalangin namin ang aming mga mahal sa buhay. Maawa kayo sa kanila, Panginoong Diyos. Iligtas niyo rin sila, mga anak namin, mga magulang, mga asawa, mga kapatid, mga pamilya. Ipinapanalangin din namin ang mga kaibigan naming mga Armenians. Tulungan silang maliwanagan, magkaroon sila ng tamang kaalaman ng kaligtasan. Gamitin niyo kami, Panginoong Diyos, na may turo namin sa kanila ang tunay na ebanghelyo ng Panginoong Hesus at ang tunay na mensahe ng kaligtasan. Mahabag kayo sa kanila. Pinapanalangin namin na meron pa sanang mga pastor, mga iglesia na maliliwanagan, mako-convert, Panginoong Diyos. Na may tama ang mali nilang mga paniniwala at makatamo ng tunay at totoong kaligtasan kay Kristo Jesus. Gamitin niyo po ang iglesyang ito. Pagpalain niyo po. Gawin niyo kaming instrumento ng iyong biyaya at pagpapala. I-revive niyo kami, Panginoong Diyos. Maging masigasig kami sa evangelism. Patuloy kayong gumawa sa amin, Panginoong Diyos. Gawin niyo sa amin, hindi namin kayang gawin sa aming mga sarili. Mahabag kayo sa amin. Gamitin niyo kaming pagpapala, gamitin niyo kaming instrumento. Sa inyong gawain, Panginoong Diyos. Ang lahat ng ito, Diyos, ay aming abang kahilid dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Patuloy pa rin nating sambahin ang ating Diyos. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Tapos na ang ating banal na pagtitipon. Sumatinawa ang biyaya, kaawaan at pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Salamat. Magandang gabi.